Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta at pag-promote at panunood ng ating mga video analysis at video talakayan sa ating YouTube channel, lalo na Ka Eric Celis YouTube channel, at pati na rin po sa ating mga posts sa ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis. Of course, huwag ninyong kalimutan na suportahan din at i-promote ang ating partnership sa Bigwas ng Agila with Dr. Lorraine Marie Badoy, kay Ma'am Lorraine. Bigwas ng Agila may YouTube channel din at may Facebook page na pwede nyo rin pong sundan at subaybayan ang aming mga maiinit na mga balitaktakan at mga talakayan. At of course, nagtatanong pa rin kung papaano kayo makakapagbigay ng tulong, kahit mga tagpipiso lang, 2 piso, 5 piso, pwede na po yon. At gagawan po natin ng pamamaraan na matipon para sa ating People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan. People's Movement, ang ating ginagamit na GCash line ay 0916-308-7710. O ulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. At kang pangalan po dyan ay kay Rohilda Langging, Rohilda Celis. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob, and you inspire Ka Eric na magpapatuloy sa ating paninindigan na gawin ang tama at panindigan ang kabutihan ng ating mga mamamayan at ng buong sambayanang Pilipino. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at updates. Ito pong pinakahuli or the latest na pahayag na nanggaling po sa mga balita ngayon na si Colonel Mungao, O.D. Mungao, kung maalala nyo pa ito yung matapang na opisyal ng Armed Forces of the Philippines mula sa Philippine Army na nanawagan po ng voluntaryo na pag-alis na ni Marcos Jr. bilang presidente dahil sa tingin at paninindigan ni Colonel Mungao hindi na po nagkakaroon ng moral ascendancy or moral authority si Marcos Jr. na mamuno ng Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief by virtue of his office as granted by the powers to the President in the Constitution. Siya po ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines and all other armed forces. That includes the Philippine National Police. At sinabi din po ni Colonel Mungao na ang mga iskandalo na ito ay nakinasasangkutan ng gobyerno ngayon ay wala na rin pong moral authority si Marcos Jr. na pamunuan pa ang sambayanang Pilipino. So itong matapang na pahayag ni Colonel Mungao ay ikinabahala bigla at ikinagulat nila Marcos Jr. at ng Malacanang, no? At kaagad po na na-relieve si Colonel Mungao at na floating status ito. Kahapon, we also received information na ipailalim na po siya, si Colonel Mungao, sa tinatawag na General Court Martial. Ano po itong General Court Martial? At ano po ang epekto nito sa career at katayuan ngayon ni Colonel Mungao na paparetire na siya? Ang General Court Martial po, ito yung parang pinakamataas na korte. Kung sa civilian court, yan ay parang pinaka-Supreme Court nila yan, yung General Court Martial, sapagkat yan ay sumasakop sa lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines na inaakusahan o nagkakaroon ng so-called violations, mga paglabag sa Articles of War. So sinasampahan sila ng reklamo sa General Court Martial. So si Colonel Mungao ay ipinailalim na po sa charge procedure. Isinampahan siya ng reklamo sa pag-violate ng Article 63. Article 63 ng Articles of War na kawalang respeto at paggalang sa Pangulo. Siguro hindi ko pa nababasa yan, tungkol yan sa inihayag niya na hindi niya nakinikilala as Commander-in-Chief si Marcos Jr. at hindi na rin ito kapabli pa na mamuno ng mamamayang Pilipino sapagkat wala na itong moral ascendancy sa gitna ng kaliwat kanang pagkakasangkot nito bilang mastermind sa malawakang issue ng
1.4 trillion pesos na pandarambong at sistematikong pangungurakot sa pundo ng ating gobyerno. So, on that note, nagkaroon ngayon ng hakbang ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines kung saan po si Colonel Odi Mungao, hindi lamang naka-floating status po, kung hindi napailalim na rin po siya sa General Court Martial. Kung ano po ang kahihinatnan nito, anong mga prospects, what are the projections na patutunguhan po ng kalagayan ni Colonel Mungao. Of course, pa-retire na siya sa serbisyo, patapos na po ang career niya. PMA Class 1992 ito si Colonel Mungao. So most likely, mahigit 30 years din po ang kanyang serbisyo sa Armed Forces of the Philippines at sa ating bansa. At Ilonggo ito, kilala ko ang kapatid nito, naabutan ko pa nung high school kami. 1 year ahead lang ang kapatid niya sa akin sa high school. At pareho kami mga officers noon sa Civilian or Citizens Army Training or CAT, mga kababayan. Naririnig ko na po ito si Mungao. So kung panahon na yon, si Mungao ay ako siguro 16. So si Mungao I think is 57 na ngayon. Ako ay 50, turning 55, mag 57 na si Mungao. So mga 2 taon lang naman ang diferensya namin ni Mungao, o 3 taon halos. Ano po ang patutunguhan nitong kaso sa General Court Martial? So pwede pong hindi siya makapag-retire dahil magkakaroon siya ng dishonorable discharge. Pag nagkaroon ka po ng order of dishonorable discharge, forfeited po ang iyong mga retirement benefits, pati pension. Yan ang pagkakaalam ko. So hindi siya pina-retire basta-basta. Kung maabsuelto siya, retired siya. Pero habang may reklamo at may proceedings for General Court Martial, hindi siya makapag-retire. Wala na siya sa serbisyo, detached from service na siya, pero kumakaharap pa rin siya ng kaso. Hindi ko alam kung made-detain siya dahil sa violation of Article 63, pero hindi naman siguro. Pero dapat siyang mag-report kasi aaristuhin siya ng military police, ng MP, sakaling siya po ay umalis na sa serbisyo, kung hindi man siya i-custody sa military camp, no? Halimbawa, dumating ang kanyang, for example, April or May, darating ang kanyang retirement, di-detach from service siya, pero no retirement declaration or no the retirement confirmation coming from the AFP. So floating status sa civilian na siya, pero may pending case pa siya sa General Court Martial. At kailangan niya kumuha dyan ng abogado. At ang General Court Martial, kapag nadesisyonan po si Mungao dyan, si Colonel Mungao, ng guilty for the violation of Article 63, disrespect of the President or hindi paggalang sa Pangulo, na hindi naman talaga kagalang-galang, ninanakawan ka na, pinagsisinungalingan ka pa na hindi siyang magnanakaw. So si Colonel Mungao will be declared dishonorably discharged. Magkakaroon siya ng dishonorable discharge from the AFP. So yung mahigit 30 years na serbisyo niya, wala na yon. Bali wala na yon. Forfeited ang lahat ng benefits. Forfeited na rin po ang kanyang pension. At malamang baka bigyan lang siya ng separation pay. Baka pati yan wala na. Hindi ako familiar sa mga penalties and punishments na pwedeng makaakibat sa mga violations sa Articles of War. Pero ang sigurado ako, pag na-convict siya sa Articles of War na ito, na Article 63, ay magkakaroon siya ng tatak na dishonorable discharge on his record. So, automatic yan, forfeited na ang mga benefits at pension niya. Mabigat po yan, mga kababayan, kasi pinaghirapan yan ni Colonel Mungao sa mahigit 30 taon na pagserbisyo niya sa ating bansa, sa ating bayan, sa Armed Forces of the Philippines, mula nang siya ay maging kadete for 4 years sa Philippine Military Academy. So, bakit ito ginagawa? Nahakbang laban kay Colonel Mungao ng pamunuan ng AFP sa utos siyempre ni Marcos at nila Gibo Teodoro. Kasi Department of National Defense po ang may authority of supervision
sa operations ng AFP. May DND po, parang kung sa PNP may DILG. Ang unang layunin po kung bakit ipinapalaganap itong impormasyon that Colonel Mongao is now being subjected to the proceedings of General Court Martial ay para takutin ang sinumang opisyal ng AFP at mga sundalo, mga personnel ng AFP na wag gumawa ng anumang political statement o sumama sa anumang mga pagkilos na pwedeng mag-interpret ng kawalang respeto sa Pangulo bilang Commander-in-Chief, including ang withdrawal of support from the Commander-in-Chief. So this is a warning signal na wag niyong gawin ang ginawa ni Colonel Mongao dahil ipapailalim kayo sa General Court Martial. So instead na bigyan po ng konsiderasyon ang serbisyo ni Colonel Mongao at pagsasakripisyo, mawawalan po siya ng anumang benepisyo at mga pensyon dahil sa paghahayag ng kanyang saloobin. Kasi mukhang hindi pinapayagan ang free speech and freedom of expression sa loob ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na kung ito ay may kabuluhan at implikasyon sa kung ano ang status ng namumuno sa gobyerno natin. Kailangan tahimik, silent at walang pakialam ang AFP. O kimkimin mo sa saloobin mo ang personal mong mga pananaw. Yan ang gustong mensahe na ito na ipaabot ng AFP kung bakit kailangan maibunyag na si Colonel Mongao ay sumailalim na sa General Court Martial. Pangalawa, hindi lamang para takutin kundi para durugin ang anumang attempt o anumang balak na magkaroon ng mga pagkilos sa hanay ng mga sundalo ng ating Armed Forces of the Philippines na may layunin na sila ay mahikayat na sumama at magdeklara sa hanay ng mamamayan ng kanilang withdrawal of support from the Commander-in-Chief. Yan ang ibig sabihin po, dudurugin ang anumang attempt at yan ay ipapailalim sa court-martial proceedings. At ang pangatlo po ay pakita na ang AFP ay sip-sip pa rin kay Marcos. At kay Romualdez kahit na sila na ang itinuturo na punong salaring kriminal at mastermind sa mata at pag-unawa, damdamin at pag-unawa ng mamamayang Pilipino. Sino bang pumipirma ng mga budget na pinagnanakaw, nagpapalabas ng pondo? Di po ba si Marcos? Yun pa lang ay sasabihin na natin na wala siyang kinalaman. Itinuturo nga siya ng lahat ng mga sirkumstansya, pagkakataon, pagdudugtong ng mga testimonya, at latest, pati ang kanyang bagman runner ay nag-execute na ng affidavit, itong tinatawag na si Little Boy, si Adrian Bersamin, upang isiwalat ang conversation nila ni Marcos, mga pag-uutos ni Marcos hinggil sa mga pagtago, pagkimkim at pagsalo ng mga kutong at mga pinagnakawan na partida mula kina Saldico at kina Yusek Bernardo. O di po ba? So sabi ng AFP, huwag kayo makialam. Di natin yan pwedeng pakialaman. Ganon po ang ibig sabihin nito kung bakit ipinailalim sa court-martial proceedings si Colonel Mongao. Huwag makialam, huwag makisawsaw, kahit pa na inaabuso, nilalapastangan na ang taong bayan at kinukulimbat at dinodurubo na ang pundo ng pamahalaan. Hayaan nyo lang yan. Yan pong ibig sabihin ng mensahe ng AFP na maging pipi, bulag at bingi ang Armed Forces of the Philippines sa lantaran at iskandaluso na pagnanakaw sa kabanang bayan na pinapangunahan ng kanilang Commander-in-Chief na si Marcos at ang pinsan niya na si Romualdez. Basta hindi lang tayo makialam at tuloy-tuloy lang ang sweldo natin. Di bali nang hindi tayo mapakinggan sa boses natin. Ganon. So robot, nagiging robotics ang pag-iisip ng mga sundalo dahil kahit pala mali ang gagawin ng presidente dahil siyang Commander-in-Chief, okay lang yon. Huwag makialam dahil kung makikialam kayo, ay i-court martial kayo. Pwede ba yon na gawing robotics ang mga sundalo? Tao po sila. At hindi pwede na sa paglalantad po ng katotohanan
na ang pinakapunong salaring kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw at pagdurubo sa pundo ng bayan ay Commander-in-Chief at ang kanyang pinsan at ang kanilang sindikato, hahayaan ng AFP na parang ginagahasa, tinatapakan at pinapatay ang mamamayang Pilipino ng sariling gobyerno. Ano nang nakalagay sa konstitusyon na Article 2, Section 3 ng ating saligang batas, that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Protector kayo dapat ng mamamayan at ng gobyerno at ng Estado, because si Marcos Jr., si Romualdez, they are not the government. They are not the state. They are officials of the government that should serve the government in the interest of the state and the people. Ang pagnanakaw ba interes ng taong bayan? Ang pagnanakaw ba nila ay interes ng mamamayan? Hindi So walang mali sa sinabi ni Colonel Mungao. Dapat nirespeto ito at siguro ang kinatatakutan nila na ma-agitate ni Colonel Mungao ang iba pang officers ng AFP at ang iba pang mga sundalo na sumama sa panawagan ng pagwe-withdraw ng support mula kay Marcos Jr. Yan ang dahilan kung bakit ito po ang naging hakbang ng AFP na pailalim si Colonel Mungao sa General Court Martial. Pero sa tingin nyo ba, mawawala ang mensahe ng panawagan na yun ni Colonel Mungao kung saan sinabi niya, with all the scandals and with all these very serious crime imputations against the President, his being Commander-in-Chief is now a status where he has lost all moral authority and moral ascendancy, including ang pamumuno niya bilang presidente ng ating bansa. Sa tingin nyo, mabubura nyo ang ganong uri ng pagbubunyag na ginawa ni Colonel Mungao just because you are subjecting him right now for General Court Martial? Hindi. Mas lalo nyo pang binigyan ng interes ang mga sundalo na balikan bakit ginanon si Colonel Mungao. Dapat pala pag sundalo ka, robot ka. Pag sundalo ka pala, dapat hindi ka nag-iisip. Ganon po ba yon? Kasi kahit mali na at krimen ang ginagawa ng presidente at ilang mga opisyal ng gobyerno, pababayaan mo lang dahil hindi yan pwede pakialaman ng Armed Forces of the Philippines. Diburahin na natin at baguhin ang saligang batas na ang Armed Forces of the Philippines ay hindi dapat pala protektor ng gobyerno at ng Estado, kundi sila dapat ay audience lamang. By this alone, itong pagpapailalim kay Colonel Mungao sa court martial proceedings, sa General Court Martial, pagpapakita ito na tinotolerate, ini-enable at pinoprotektahan ng AFP leadership na manatili po ang kabulukan at kaabusuhan sa pondo at kapangyarihan na ginagawa nila Marcos at ng kanyang sindikato na kasama niya ng mga politiko sa gobyerno. At sabi naman ni General Romeo Puquis, retired din ito, at kapareho po ni Ka Eric, ito ay tinatadtad din ng kaliwat ka ng kaso, ay kakayanin daw ito ni General Mungao. Na-promote ko to si Colonel Mungao. Kakayanin daw ito ni Colonel Mungao sapagkat he knows na dito patutunguhan ng kanyang naging paninindigan. Pero sabi ni General Romeo Puquis, retired Major General ito sa Air Force, PMA Class 81, di bali ng pagdaanan niya ni Colonel Mungao dahil alam niya na mas may dangal ang kanyang pag-alis sa serbisyo. Hindi man siya makapagretiro, ipapailalim siya sa dishonorable discharge, pero buo naman ang kanyang prinsipyo at dangal bilang tao at bilang isang tunay na sundalo na may paninindigan at may bayag. Hindi bayad. Yun! Maganda po yung punto na yon ni General Romeo Puquis na pinagdadaanan nito ni Colonel Mungao because yan po ang konsekwensya o ibubunga kung ikaw ay naninindigan sa tama at ang mga organisasyon sa paligid mo at mga institusyon ay naninindigan na pagpapatuloy nilang protektahan ang mali. But your persona and your principle as an officer and as part of the Armed Forces of the Philippines will remain intact kahit pa i-convict nila si Colonel Mungao dito sa General Court Martial. Ang pagtingin sa kanya ng mamamayan na sa isang pagkakataon ay may isang Colonel Mungao na nagsalita, nanindigan at pinanindigan niya ng tama
ang panawagan ng konstitusyon that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people, especially when the oppressors and abusers of the people are the powers and authority in government like the President. So maraming salamat sa katapangan na ito ni Colonel Mungao at malabo na hindi siya makonvict, malamang makukonvict siya. At kawawa din naman dahil ang kanyang mahigit 30 taon na pinaghirapang serbisyo at sakripisyo sa AFP at sa buong bansa ay mawawala lang, forfeited, kung madeklara siyang with dishonorable discharge ang kanyang naging kaso ngayon sa General Court Martial. But Colonel Mungao will remain as a figure in part of this history ng kasaysayan natin na nanindigan kasama ang mamamayang Pilipino. And of course, there are consequences to that. Kagaya po ng kaliwat ka ng pagtadtad din sa akin ng kaso ng NBI at ng CIDG ng PNP. Kahit wala kong perang pangbayad ng abogado at pangpiyansa, ay tuloy-tuloy pa rin po si Ka Eric sapagkat ito ang tamang dapat gawin. At yan din pong ginawa ni Colonel Mungao. Mga kababayan, huwag kalimutan na i-like, i-share at i-promote ang ating video analysis at mga video talakayan at ang ating channel na Ka Eric Series YouTube channel na minamanmanan at sinusurveillance para ito ng NBI. Mga kababayan at ng malamang pati ng PNP. Wow! Martial law na ba? Of course, walang declaration pero parang martial law na rin ang paggamit ni Marcos sa mga instrumentong ito like NBI na ginawa niyang private apparatus for implementation of ala martial law sa ating bansa para iharas, takutin at patiklupin ang mga kritiko at oposisyon sa gobyernong nabubulok. Mga kababayan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat.